Magandang araw po sa inyong lahat mga kastorya. Ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe bago po tayo magsimula sa ating episode upang suportahan ang channel na ito. Ang sabi ng marami ay pinakatanga raw ang pagmamahal ng sobra. Nagiging bobo raw ang kahit pinakamataninong tao kapag ito ay umibig ng matindi. Marami na sa atin ang naging tanga pagdating sa pagmamahal. Yung kahit alam natin na mali ay sa huli ay masasaktan tayo ay pinagpapatuloy pa rin po natin. Palaging dahilan ng karamihan ang mahalaga ay masaya sila kahit parandali ang panahon lamang. Dear Papa Dudut, hindi naging maganda ang childhood ko. Hindi dahil sa wala akong kaibigan at hindi nakapaglaro sa labas kasama ang ibang bata kundi dahil na-witness ko ang pag-iwan ng tatay ko sa amin. Malinaw sa aking alaala ang lahat, umaga yon at pinipigilan ni Mama si Papa na umalis ng bahay. Bitbit ni Papa ang malaki niyang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Sa labas naman ay naghihintay ang kabit ni Papa at may kapitbahay na nag-uosyoso. Iyak nang iyak si Mama. Nagmamakaawa siya kay Papa na huwag kaming iwanan dahil dalawa na lamang kami ni Mama. Pero nagmamatigas si Papa. Mas pinili niya ang kabit niya kesa sa amin na totoo niyang pamilya. At simula nga ng araw na yon ay naging malaki na ang galit ko sa aking tatay at sa mga kabit. Kapag nalalaman ko na may kabit ang asawa ng tita ko ay parang gusto kong sugurin yung kabit at pagsasampalin. Nakalimutan ko na pala ang magpakilala, Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ruby. Sa ngayon ay 29 years old at isa akong freelance photographer at videographer. Undergraduate ako at nagbabalak na makabalik sa pag-aaral kapag sinuwerte. Iba rin kasi kapag nakatapos ka sa pag-aaral. Nang dahil sa pag-iwan sa amin ng tatay ko sa mura kong edad ay natuto akong maging matapang, Papa Dudut. Yan ang turo sa akin ni Mama. Wala raw akong aba na magiging tagapagtanggol ko kaya dapat ay marunong akong lumaban sa mga mang-aapi sa akin. Sa paglaki ko ay nadala ko ang galit ko sa mga kabit. Sila ang palagi kong sinisisi kapag may relasyong nasisira ng dahil sa pangangaliwa ng lalaki. Yun ay dahil nakita ko noon ang kabit ni Papa sa labas ng aming bahay. Walang awa niyang pinanood si Mama habang umiiyak at nagmamakaawa kay Papa. May chance na siya para sabihin kay Papa na huwag nang sumama rito pero masyado itong naging makasarili. Hindi nito iniisip na kasal si Papa kay Mama at isang pamilya ang sinira nito. Ang totoo ng panahon na yon ay hindi ko maintindihan kung bakit pumapayag ang isang babae na maging kabit. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakagusto sa isang lalaki na may pamilya o girlfriend na. Dahil ba sa tawag ng laman, pag-ibig, atensyon, kung yon ang kasagutan, makukuha naman nila ang mga bagay na yon sa isang lalaki na walang sabit. Kahit sa mga kaibigan kong babae ay ganon din ako. Kapag umiiyak sila dahil may ibang babae ang boyfriend nila ay palagi kong sinasabi sa kanila na huntingin namin yung kabit at pagtutulungan naming bugbugin. Basta ako hindi ako magpapaloko sa mga lalaki na yan. Subukan lang nila na magkaroon ng ibang babae at pag bubuhuling ko sila ng kabit niya. Hindi ako tutulad sa inyo na iiyak at magpapaubaya, ang nanggigigil kong sabi sa kaibigan kong si Wena. Nasa isang resto bar kaming dalawa at nagiinom. Broken kasi si Wena. Nahuli niya na may ibang kachat yung boyfriend niya. Biruin mo, Papa Dudut, 5 years sila pero niloko pa rin siya ng boyfriend niya. Wala talaga yan sa tagal ng pagsasama. Kapag lolokohin ka, lolokohin ka. Kahit pakasal na kayo o 50 years na kayong nagsasama. Nasasabi mo yan kasi wala ka sa posisyon ko, Ruby. Kapag ikaw niloko ng jowa mo at nakita mo na mas sasaya siya sa ibang babae, wala kang magagawa kundi ang hayaan siya na maging masaya. Kahit na hindi na ikaw yung source ng happiness niya. Palibasa, never ka nagkaroon ng boyfriend. Pag-atungal ni Wena. Hindi rin no, hindi mo ako kagaya na magpapabigtima.
Sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Kapag ako sinaktan nila, sasaktan ko rin sila, matapang kong sabi. Lingid sa kalaman ni Wena ay nagkaroon na ako ng boyfriend, hindi ko lang sinabi sa kanya. Dalawa na actually. Yung una nagsawa sa akin, masyado raw malakas ang personality ko at hindi raw kami match. Yung pangalawa, nagloko. Nagkaroon ng kabit at hindi nga lang ako nagkaroon ng chance na saktan yung kabit dahil hindi na nagpakita yung ex ko na yon. Nang malaman niya na alam kong may iba siyang babae. Alam na niya kasi ang mangyayari kapag nagpang-abot kami ng kabit niya. Iniyakan ko rin naman ang lalaking yon, Papa Dudut. Kahit na matapang ang imaheng ipinapakita ko sa lahat ay may soft spot pa rin ang puso ko. Nasasaktan pa rin ako bilang isang babae. After ng dalawang magkasunod na failed relationship ay pinangako ko sa aking sarili na ang magiging pangatlo kong boyfriend ang magiging last na karelasyon ko. It's either siya na ang mapangasawa ko o magiging another failed relationship ulit at hindi na ako magbo-boyfriend kahit na kailan. Oo, Papa Dudut. Nag-promise ako sa sarili ko na kapag ang pangatlo kong boyfriend ay hindi naging matagumpay, ay magpapaka-single na lamang ako forever. Paano kaya kung ikaw ang maging kabit, Ruby? Ano ang gagawin mo? What if lang? Tanong ni Wena sa akin. Medyo natigilan ako sa tanong na yon. Naisip ko kasi na paano nga kung maging kabit ako. Kahit kailan kasi ay hindi ko yon naisip. Hindi yan mangyayari. Wena, itaga mo sa bato. Galit nga ako sa mga homewrecker na mga yan hindi ba? Kaya bakit ko gagawing ganon ang sarili ko? Confident kong tugon. What if nga lang ang sabi pa ni Wena. Kahit na what if, hindi ko sasagutin ang question mo kasi hindi yan mangyayari. Hindi ako magiging kabit, ang matigas kong turan sa aking kaibigan. Okay fine, sabi mo Huwag mo sanang kainin niyang mga sinabi mo ha. Ang nakairap na sambit naman ni Wena. Sa totoo lang ay medyo nagduda ako sa naging sagot ko kay Wena sa tanong niyang yon, Papa Dudut. Nagsalita man ako ng tapos sa kanya ay tinanong ko pa rin ang aking sarili kung paano nga kung maging kabit ako. Kapag ba nangyari yon ay mauunawaan ko na ang lahat ng mga kabit, lalo na ang kabit noon ng tatay ko. Nag-promise na lamang ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay hindi ako papasok sa isang relasyon kapag alam kong may girlfriend o asawa na ang lalaki. Hindi ko hahayaan na may mga bata na mararamdaman ang naramdaman ko noong ipinagpalit kami ni Papa sa ibang babae. 24 years old ako nang makilala ko ang lalaking muling nagpatibok sa aking puso, Papa Dudut. Naitago na lang natin sa pangalang Cairo. Araw ng birthday ko pero lumalagari pa rin ako sa trabaho. Kinuha akong photographer ng isang kumpanya na gumagawa ng mga parts ng sasakyan sa anniversary ng kanilang company. Habang abala ako sa pagkuha ng picture ay lumapit sa akin ang isang matangkad at may itsurang lalaki. Nag-offer ng wine pero sabi ko ay hindi ako pwedeng uminom dahil oras yon ng aking trabaho. Hindi ko sinabi sa kanya na isasabili ng mama ko ay huwag tumanggap ng inumin mula sa stranger, lalo na kung lalaki. Baka raw may nilagay na kung ano sa inumin na pwede kong ikapahamak. Hindi naman niya ako pinilit na tanggapin ang alak. Nilubayan na niya ako at akala ko ay yun na ang huling beses na makikita ko ang lalaking yon pero hindi pa pala. After ng event ay naglakad-lakad na ako papunta sa sakayan ng jeep nang mapansin ko na may isang puting kotse ang sumusunod sa akin. Huminto ako at huminto rin ang kotse. Buwaba yung lalaki nag-offer ng wine sa akin sa event. Hindi na alak ang in-offer niya kundi ride na, Papa Dudut. Ihatid niya raw ako sa sakayan ng jeep o kaya ay sa bahay pa. Malayo raw ang lalakarin ko palabas. Madaling araw na kaya delikado na rin daw, Papa Dudut. Ayoko sana pero dama ko na ang pananakit ng binti at paa ko mula sa ilang oras na pagtayo at pagkuha ng pictures. Palagi akong may baon na
pepper spray sa panahon kasi ngayon dapat palagi kang handa. Hindi kasi natin alam kung kailan aatake ang mga halang ang kaluluwa. Sumakay ako sa kotse ng lalaki. Nagpakilala siya sa akin at siya raw ay si Cairo. Para hindi ako maging basto sa lalaking nagmagandang loob sa akin ay nagpakilala din ako sa kanya, Papa Dudut. Napansin ko na mabait siya at hindi siya yung tipong gagawa ng hindi maganda. Mas gumagwapo siya habang tumatagal. Malakas ang appeal niya para sa akin. Tinignan ko kaagad ang mga daliri niya sa kamay. Wala ko nakitang kahit na anong singsing. Napansin ni Cairo ang pagtingin ko sa daliri niya kaya biniro niya ako. Inabad ko lang yung wedding ring ko para kunwari single ako. Ang nakatawa niyang sabi. Ibaba mo na ako, baka makita pa ako ng asawa mo. Kaya ko na maglakad, ang sabi ko sa naiinis na tono. Joke lang, single ako. Sa tingin mo kung may asawa na ako ay pasasakayin pa kita sa kotse ko? Pagbawi niya sa mga sinabi niya kanina. Hindi ko pinangarap kasi na maging kabit, mataray kong wika. Kabit agad, pinasakay lang sa kotse at saka huwag kang mag-alala dahil walang sasabunot sa'yo pagbaba mo ng sasakyan ko. Single ako, promise, ang nakangiti niyang sabi. Alam ko na nagbibiro lang si Cairo nang sabihin niya na may asawa na siya. Hindi ko nakikita na meron siyang misis o mga anak. Ang hula ko pa nga ay nasa late 20s lamang siya. Pero nang tanungin ko ang edad niya, ang sagot niya ay 31 na siya. Mas bata siyang tingnan sa kanyang edad. Matured na pero hindi ko masasabing nasa 30 na siya. Palagi kasi siyang nakangiti kaya siguro bumabata siyang tignan. Sa bagay hindi pa rin siya matanda sa isang lalaki kapag nasa 30s na. Nang malapit na kami sa sakayan ng jeep ay nagtaka ako nang hindi inihinto ni Cairo ang sasakyan. Ilalabas ko na sana ang pepper spray sa bag na agad niyang sinabi na dumiretso na kami sa bahay ko. Ipin ko na raw sa Waze ng phone niya ang location ng bahay. Na-feel ko na mabuting tao si Cairo. Mabiro nga lang. Kaya nagtiwala na ako sa kanya. Tinanong ko kung anong password ng phone niya, wala raw at open ko na lang. Sa akin ay magandang sign sa isang lalaki kapag walang password ang phone nito. Ang ibig sabihin ay walang tinatago. Inilagay ko na sa Waze ang location ng bahay namin at nagpatuloy sa pagmamaneho si Cairo. Late na rin kasi talaga at baka wala na akong masakyan na jeep pa uwi. Kung meron man baka matagalan ako sa paghihintay. Nakita ko yung sakayan ng jeep na walang tao. Nakakatakot din na mag-isa ron, Papa Dudut. Marami pa kaming napag-usapan ni Cairo sa biyahe. Nalaman ko na manager siya sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Matagal na raw siya doon at tinanong ko siya kung bakit single pa rin siya. Ang sabi niya ay na-trauma raw siya sa mga babae. Maraming beses na raw siyang naloko at syempre ipinagtanggol ko ang mga kalahi ko, Papa Dudut. Hindi lahat ng babae ay manloloko. Sadyang mga ganun lang ang nakakatagpo mo. Marami pa rin mga babae ang matino, no? Ang sabi ko kay Cairo. Isa ka ba sa matitinong babae na tinutukoy mo? Seryoso niyang tanong. Matino ako. Marunong akong makontento kapag may boyfriend ako. Tugon ko. So wala ka palang boyfriend ngayon? Sabi mo kasi kapag may boyfriend ka. Sambit naman ni Cairo. Inamin ko kay Cairo na single ako at nakita ko na natuwa siya nang malaman niya yon. Sa ilang minuto na biyaheng yon ay parang nakilala na namin ang isa't isa. Mabilis ako naging komportable kay Cairo dahil sa palabiro siya. Pagkahatid niya sa akin sa bahay ay pinapasok ko siya. Ang sabi ko ay magkape muna siya bago bumiyahe pa uwi at habang nagdadrive siya ay panay ang hikap niya. Sabi ko pa hindi siya pwedeng gumanti sa akin. Kung tinanggihan ko ang wine niya ay hindi siya pwedeng tumanggi sa kape ko. Sa gabing inihatid ako sa bahay ni Cairo ay nakilala niya si Mama. Nagising kasi si Mama dahil sa boses ni Cairo.
Nagtaka siya kung bakit may lalaki sa bahay at nagbiro pa nga si Cairo kay mama na boyfriend ko siya pero mabilis ko yung tinanggi. Matapos makainom ng kape at makapagkwentuhan sa amin ni mama ay nagpaalam na si Cairo. Malayo-layo pa raw ang ibabiyahe niya. Nagpasalamat pa siya sa tinimpla kong kape, ang sarap daw ng kape ko. Sabi na niya na kapag nagkaroon siya ng asawa ay ganun daw sana magtimpla ng kape. Nang makalis si Cairo ay kinausap ako ni mama. Ang saya mo habang kausap yung Cairo ha? Talaga bang hindi mo boyfriend yon? Tanong ni mama. Hindi po, ang totoo niyan ay nagmagandang loob lang po siya na ihatid ako kasi sobrang late na. Saka kung boyfriend ko po yun ay sasabihin ko sa inyo. Alam mo naman na wala akong tinatago sa iyo, hindi ba? Tugon ko. Aba dapat lang na wala kang itago. Dadalawa na nga lang tayo tapos magsesekretuhan pa tayo. Hindi yata maganda. Basta Ruby ha, huwag mong hahayaan na mangyari sa iyo ang nangyari sa amin ng papa mo. Kapag nalaman mo kaagad na may ibang babae ang boyfriend mo, putulin mo kaagad ang relasyon nila. Gawin mo ang lahat para mapatalsik ang kabit. Pagpapayo ni mama sa akin. Opo, hindi ko yan kinakalimutan mama. Ang nakangiti kong tugon sa kanya. Nagulat ako na isang Sabado ay bumulaga sa bahay namin si Cairo. May dala pa siyang lutong ulam na menudo. Naparami raw ang luto niya tapos mag-isa lamang daw siya sa bahay nila kaya naisipan niyang i-share sa amin para sa lunch. Tuwang-tuwa si mama kay Cairo. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Mabilis kasi akong ma-fall sa lalaking marunong at masarap magluto. At ganon si Cairo. Sobrang sarap ng luto niyang menudo at puring-puri tuloy siya ni mama. Naging habit na ni Cairo ang pumunta sa bahay tuwing weekend. Madalas ay Sabado ng umaga ay nasa bahay siya. Tatambay, makikipagkwentuhan at kung minsan ay inaayan niya kaming lumabas ni mama. Pupunta sa mall, manonood ng movie sa sinehan o kaya ay magsisimba. That time ay nagsabi na si Cairo sa akin na manliligaw siya. Pumayag ako dahil sa magandang katangian na kanyang ipinakita. Nang sabihin ko kay mama ang panliligaw ni Cairo ay natuwa naman siya. Kahit kasi siya ay boto kay Cairo para sa akin. Gusto ko na rin si Cairo kaya hindi ko na pinatagal ang lahat. Sinagot ko siya habang nasa bahay siya isang linggo ng gabi. Sobrang saya ni Cairo. Napasigaw pa siya sa labis na tuwa. Hindi siya makapaniwala na ganon ko siya kabilis na sasagutin. Nang minsan na magsimba kami ni Cairo ay ipinagdasal ko ang aming relasyon. Sinabi ko sa Diyos na sana ay si Cairo na ang huling lalaking iibigin ko. Sana ay siya na ang lalaking makasama ko habang buhay. Natatakot kasi ako na muling mag-failed ang relasyon na yon. Lalo na at seryoso ako sa ipinangako ko na kapag nag-failed ulit, ang pangako kong relasyon ay magiging single na lamang ako forever. Sweet, caring at generous na boyfriend si Cairo. Sa tuwing bibisita siya sa akin sa bahay ay hindi pwedeng ako lang ang merong regalo mula sa kanya. Maging si mama ay binibigyan niya ng pasalubong. Alam mo Ruby, sobrang swerte mo dyan kay Cairo. Bukod sa mabait ay mukhang matino pa, ang sabi sa akin ni mama. Totoo naman yan ma, pero sana ay consistent siya. Sana ay makontento siya sa akin at wag nang magkaroon ng kabit. Natatakot kasi ako na mangyari yung nangyari sa iyo ang pangangamba kong sabi. Sa tingin ko naman ay hindi ganun lalaki ang si Cairo. Basta magdasal ka palagi na manatiling matino ang boyfriend mo. At lubayan siya ng mga malalanding babae na walang pakialam kahit natikin ang lalaki. Turan pa ni mama. Subukan lang niyang magpakamot sa boyfriend ko at ako ang kakamot sa kanila gamit ang steel brush pagbibiro ko pa. Sabi ko pa nga dati, too good to be true ang kagaya ni Cairo. Para akong nasa isang fairy tale dahil nakatagpo ako ng lalaking kagaya niya. Kapag magkasama kami ay palagi niyang pinaparamdam sa akin
kung gaano ako ka-espesyal at kung gaano niya ako kamahal. Bilang ganti ay sinuklian ko yon ng tunay na pagmamahal. Nang minsan na hilingin niya na sumama ako sa kanya sa isang hotel ay pumayag ako. Walang pagdadalawang isip na ibinigay ko sa kanya ang aking sarili, Papa Dudut. Hindi naman ako nagsisi kaya kahit may nangyari na sa amin ay ganun pa rin siya. Mas lalo pa nga siyang naging sweet. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na kapag nakuha na ang gusto sa isang babae ay bigla na lamang nanlalamig. Kaya sa pagkakataon na yun ay nasabi ko na mahal talaga ako ni Cairo. Wala akong problema sa ugali ni Cairo at kung paano niya ako ituring bilang isang girlfriend at bilang isang babae. May pagtataka lang ako dahil sa tuwing weekend lang kami palaging nagkikita. Wala akong natatandaan na nagkita kami ng weekday. Kapag weekdays ay hindi ko rin siya masyadong nakakausap sa phone o nakaka-chat. Puro lang siya good morning at good night. Ibang-iba ang weekdays at weekends namin sa madaling salita, Papa Dudut. Ako ang klase ng babae na hindi sanay na may kinikimkim. Kapag meron akong tanong o gumugulo sa aking isipan ay sinasabi ko yon sa tao. Kaya't nang minsan kaming magkasama ni Cairo ay tinanong ko ang bagay na yon. Nasagot naman niya yon at ang sabi ni Cairo ay sobrang busy niya kapag weekdays. Halos sa company na nga siya tumitira. Mas mahaba pa raw ang oras sa trabaho kesa sa bahay. Kaya raw weekend lang talaga siya available. Mas lalo pa akong humanga sa kanya nang sabihin niya na kaya siya nagsisipag ay para sa future naming dalawa. Sa naging sagot niya ay naawa ako sa kanya. Nagpromise ako kay Cairo na susulitin naming dalawang lahat ng weekend na magkasama kami. Dapat ay palaging memorable. Palagi kong ipinagmamalaki sa kaibigan kong si Wena si Cairo. Naipakilala ko sila ng isang beses at ang sabi ko kasi kay Cairo ay gusto siyang makilala na nag-iisa kong kaibigan. Nagtaka lang ako kay Cairo nang itanong sa akin ang Facebook ni Wena. Tiningnan niya yon sa phone niya. Nang tanungin ko ay sinabi niya na gusto lang niya na may alam siya kahit paano sa kaibigan ko bago ko sila ipakilala. Masaya si Wena para sa akin, Papa Dudut. Aniya, mukha raw mabait at matino si Cairo. Dalawa na sila ni Mama na nagsabi ng ganon kay Cairo kaya naisip ko na baka ganon nga talaga si Cairo. Ayan ha, ikaw naman ang happy ang love life. Happy ako para sa iyo, Ruby. Sa tingin ko he's the one na talaga for you. Kinikilig na sabi ni Wena sa akin. Kumain kami noon sa isang fast food restaurant. Saturday night, nagpunta sa CR si Cairo kaya nagkaroon kami ng chance ni Wena na pag-usapan si Cairo. Talagang he's the one na, Wena. Alam mo bang sabi niya ay nagsisipag siya sa trabaho para sa future namin. Sino bang babayang hindi kikiligin sa kanya? Halos tumirig ang mata ko sa kilig habang nagkikwento sa aking kaibigan. Sinabi ko rin kay Wena na ang kinakalungkot ko lang sa relasyon namin ay every weekend lang kami nagkikita ni Cairo. Sinabi ni Wena na intindihin ko na lamang ang schedule namin ni Cairo. Pasalamat daw ako kasi trabaho ang iniintindi ni Cairo tuwing weekdays at hindi ang pambababae. Patuloy ako sa pagmamalaki kay Wena ng lahat ng magagandang katangian ni Cairo hanggang sa bumalik na si Cairo mula sa CR. Nagbiro pa siya na alam na niya na siya ang topic naming dalawa. Pero kagaya ng palaging sinasabi ng iba ay hindi puro saya ang isang relasyon. Pilit na dadaan ito sa isa at higit pang problema na susubo kung gaano katatag ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Wala akong trabaho ng araw na yon. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda ay Friday yon. Nasa bahay lamang ako at nagbabasa ng book nang makatanggap ako ng tawag mula kay Wena. Pinapunta niya ako sa isang mall na isang sakay ng jeep ang layo mula sa bahay ko. Nung una ay tumanggi pa ako pero nang sabihin niya na nakita niya si Cairo na may kasamang babae na bumili ng ticket sa isang sinihan sa mall ay agad akong umalis ng bahay. Wala na akong pakialam kahit nakapangbahay at tsinelas ako.
Habang sakay ng jeep ay kinuwento ni Wena sa akin ang pangyayari. Nasa mall siya at hindi sinasadyang nakita niya si Cairo doon. Nakapila si Cairo sa ticket booth ng sinehan. Akala niya raw ay walang kasama. Lalapitan na niya sana pero inunahan siya ng isang babae. Magka-holding hands pa raw ang dalawa na umalis sa ticket booth at bumili ng makakain. Pinagmamadali ako ni Wena at baka maabutan ko pa raw ang dalawa bago pumasok sa sinehan. Pagdating ko sa mall ay haggard na ako. Gulo na ang buhok ko at wala pa sa ayos. Mukha tuloy akong luka-luka, Papa Dudut. Nakita ko kagad si Wena. Nainis siya dahil hindi raw ako nag-ayos. Dapat daw ang fierce ng look ko kapag nakaharap ko ang kabit ni Cairo. Sagot ko paano ko makakapag-ayos kung minamadali niya ako. Saka hindi na importante kung haggard ako dahil ang gusto ko ay masabunutan at maingod-ngod sa sahig yung babae ni Cairo. Huli na rin ako dahil sabi ni Wena ay nakapasok na sa loob ng cinema sina Cairo at yung babae. Kinuna ni Wena ng picture yung dalawa pero nakatalikod. Nakita sa mga picture na totoong sweet na sweet ang dalawa. Magkahawa kamay. Ang talagang kinagalit ko ay sinabi sa akin ni Cairo ng araw na yon. Napapasok na siya sa trabaho kaya ine-expect ko na nasa trabaho siya. Pero iba pala yata ang papasukan niya, Papa Dudut. Isang katanungan ang tumakbo sa isipan ko ng time na yon. Sino ang babaeng yon? Tinulungan ako ni Wena na alamin. Ang sabi ni Wena, i-check namin ang Facebook ni Cairo. Sinearch ni Wena gamit ang account niya ang pangalan ni Cairo at dalawang account ang lumabas. Pero kapag sinesearch ko sa account ko ay isang account lamang ni Cairo ang lumalabas. Doon sa isang account na nag-a-appear kay Wena ay hindi niya ako friend. Hala, nakablock ka dun sa isa niyang account. Saka hindi mo ba napansin sa account ni Cairo kung saan magka-friend kayo? Kakaunti ang friends niya. Ibig sabihin sa second or dummy account niya, doon kanya inad. Tapos etong isa na nakablock ka ang real account ng damuho. Ang paliwanag pa ni Wena. Nanginginig na ang katawan ko ng oras na yon. Unti-unti nang gumuguho ang magandang imahe ni Cairo na binubuo niya sa isipan ko. Dahil sa nakablock ako sa real account ni Cairo, ay ginamit namin ni Wena ang account niya para i-stalk ang account na yon ni Cairo sa Facebook. Sa pagbabrowse namin sa photos ay itinuro ni Wena ang picture ng isang babae. Ang sabi niya iyon ang kasama ni Cairo na pumasok sa sinehan. Aminin ko na mas maganda yung babae kesa sa akin. Parang nagsisi ako kung bakit hindi ako nag-ayos bago sumugod. Dahil sa hindi naman mag-friends na Wena at Cairo ay hindi ganoong karami ang nakita naming picture. Itatago ko ang babae sa pangalan na Thea Papadudut. Hanggang sa tingnan namin ang info ni Cairo at doon na talaga gumuho ang aking mundo. Nakalagay kasi doon na married siya kay Thea. At sa pag-check namin sa profile ni Thea ay na-confirm ko na mag-asawa sila dahil wedding picture nila ni Cairo ang profile niya. 5 years na silang kasal at may isang anak na lalaki na sobrang cute. OMG! Ikaw ang kabit, Ruby! Hindi makapaniwalang bulalas ni Wena. Papadudot, hindi ko alam ang dapat kong maramdaman ng sandaling yon. Ang alam ko lang ay niloloko ako ni Cairo. Ginawa niya akong kabit nang wala akong kaalam-alam. Ang original na plano ay hihintay namin ni Wena na makalabas ng sinehan sina Cairo at Thea. Tapos mag-iiskandalo ko at ipapahiya ko si Thea habang nagvi-video si Wena para i-upload namin sa social media para mapahiya ang kabit ni Cairo. Pero hindi ganon ang nangyari, Papadudut. Bagsak ang balikat na umalis kami ni Wena ng mall. Ano ba naman kasi ang karapatan ko na saktan si Thea kung siya naman pala ang asawa at kabit lamang ako. Ako ang lalabas na kahiya-hiya kapag sinaktan at ipinahiya ko si Thea sa pampublikong lugar. Humantong kami ni Wena sa apartment niya. Mag-isa siya roon kaya doon ko napiling magstay muna. 2 bote ng hard na alak ang binili namin.
Alam ko kasi naiiyak ako kaya hindi ko pinili na sa labas kami magpakalasing. Hindi ko matanggap na kabit pala ako. Ako yung abot langit ang galit sa mga kabit tapos ay magiging ganon din pala ako. Nagpakalasing ako kasama si Wena. Ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko sa pamamagitan ng pag-inom habang umiiyak. Grabing plot twist naman ang nangyari sa iyo, Ruby. Biruin mo ikaw na galit sa kabit, ang kabit na ngayon, naiiling na wika ni Wena. Gaga, alam ko bang may asawa na yang si Cairo? Kung nung una pa lang alam ko na, hindi na sana ako papayag na sumakay sa kotse niya. Manluloko siya, Wena. Akala ko matino siya, hindi pala ang pag-iyak ko. Ngayon na alam na natin kung bakit weekend lang siya nakikipagkita sa iyo. Kapag weekdays ay sa trabaho siya at sa maganda niyang wife at sa cute nilang anak. Weekend naman siya sa iyo. Ay, isa ka palang weekend girl, Ruby. Ang natatawang sabi pa ni Wena. Tama si Wena, Papa Dudut. Ganon nga ang nangyari. Siguro ay sinasabi niya sa asawa niya na may work din siya kapag weekend. Pero ang totoo ay sa akin siya nagpupunta. Sa akin nakabit niya. Sobrang sakit ng naramdaman ko ng panahon na yon. Sa tatlong lalaki na minahal ko ay kay Cairo ako pinaka nasaktan. Inakala ko kasi na si Cairo na talaga. Mahal na mahal ko siya, siya na yung lalaking nakikita ko na aanakan ako ng 10 at makakasama ko hanggang sa aking huling hininga. Tapos nalaman ko na may asawa at anak na pala siya. Talagang gumuho lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa. Isang kasinungalingan pala yung sinabi niya na nagsisipag siya sa pagtatrabaho para sa aming future. Anong future ang pinagsasasabi niya? Hindi akong future niya kundi si Thea at ang anak nila. Bago makatulog si Wena ay pinayuhan niya ako. Tigilan ko na raw si Cairo. Huwag na raw ipilit ang sa amin ni Cairo dahil maling-mali. Sabi ko naman ay hindi niya yon kailangang sabihin dahil alam ko na ang aking gagawin. Gusto ko lang na makaharap si Cairo at ipamukha sa kanya kung anong panloloko ang ginawa niya sa akin. Inilihim ko muna sa nanay ko ang bagay na yon, Papa Dudut. Alam ko kasi na masasaktan din siya para sa akin dahil kahit siya ay pinaasa ni Cairo. Pinaasa ni Cairo si mama na siya na ang lalaki para sa akin. Sobrang kapal ng mukha niya para pati ang nanay ko ay paikutin niya sa kanyang panloloko. Nangyari ang gusto ko na makausap si Cairo. Inaya ko siya sa isang hotel kung saan una kong ibinigay ang aking sarili sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil ang akala niya ay may gagawin kami. Ayoko kasing sa bahay kami mag-usap dahil malalaman ni mama ang totoo. Wala akong balak na sabihin sa nanay ko na naging kabit ako. Ang naisip ko ay magdadahilan na lamang ako kung bakit kami nag-break ni Cairo. Nang nasa hotel kami ay sinabi ko na kay Cairo na alam ko na ang katotohanan. Alam ko nang meron siyang asawa at anak at isinumbad ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Sinabi ko na ang kapal ng mukha niya na gawin akong kabit nang hindi ko alam. Humingi ng tawad si Cairo sa akin. Ang sabi niya totoong mahal niya ako at hindi niya ako niligawan para gawing parausan. Mahal mo ko pero ginawa mo akong kabit, Cairo. Wala akong kalam-alam na may sinisira na pala akong pamilya. Galit kong sigaw kay Cairo. Hindi isang kabit ang tingin ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Ruby. Hindi ka kabit dahil kung kabit ka ay wala sana akong nararamdaman sa iyo na ganito, ang sabi pa ni Cairo. Nakiusap sa akin si Cairo na huwag ko siyang iwanan. Hayaan ko raw na magpatuloy ang aming relasyon kahit na meron siyang asawa at anak. Kung gusto ko raw ay makikipaghiwalay siya sa asawa niya basta hintayin ko lang na magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin yon. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang umihip sa akin at pumayag ako sa setup na gusto ni Cairo. Siguro dahil sa mahal na mahal ko siya kaya pumayag ako na maging weekend girl niya. Pikit mata kong tinanggap
na tuwing Sabado at Linggo lamang kaming magkakasama at magkikita dahil ang alam ng asawa niya ay meron siyang sideline kapag ganung araw. Palagi ko na lamang na sinasabi sa sarili ko na aayusin ni Cairo ang lahat at makikipaghiwalay siya kay Thea. Kailangan ko lang ng patience sa paghihintay. Kahit palaging sinasabi ni Cairo sa akin na hindi niya ako kabit dahil mahal na mahal niya ako, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko na kabit pa rin ako, Papa Dudut. Kagaya na ako ng naging babae ng ex-boyfriend ni Wena, Papa Dudut. Ako na yung babaeng sinamahan ni Papa na walang awang pinanood lamang ang pagmamakawa ni Mama noong bata pa ako. Ako na yung klase ng babae na kinaiinisan ko. Yung babaeng kahit na alam na may asawa na ang isang lalaki ay pumapatol pa rin sa lalaking yon. Ganon ako, Papa Dudut. Sinabi ni Cairo na hindi ako kabit pero nakakatanggap na ako palagi ng chat mula sa kanya na huwag muna akong tumawag o mag-chat dahil kasama niya ang asawa niya. Dati kampante ako tuwing weekdays na nagtatrabaho siya. Nag-iba na nang simula nang malaman ko ang katotohanan. Palagi na ako nag-iisip kung magkasama ba sila ni Thea, lalo na kapag gabi. Hindi ako makatulog dahil naiisip ko na magkatabi silang dalawa sa isang kama. Kahit na anong selos ko ay wala akong magawa kundi ang umiyak at magdasal na sana ay ito pa rin ni Cairo ang pangako niya na hihiwalayan niya si Thea. Nagtiis ako maging weekend girl ni Cairo at aaminin ko na kahit kasama ko si Cairo ay hindi ko magawang maging masaya ng lubusan. Mas takot ang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka malaman ni Thea ang tungkol sa akin at gawin niya sa akin yung palagi kong iniisip kapag nahuli ko na may kabit ang partner ko. Baka saktan at ipahiya ako ni Thea sa maraming tao. Sa pagiging pangalawang babae ko sa puso ni Cairo ay nasagot ko na ang tanong na dati ay gumugulo sa aking isipan. Pag-ibig ang dahilan? Yan ang dahilan ko kung bakit pinili kong maging kabit. Mahal na mahal ko si Cairo, Papa Dudut, to the point na kahit alam ko na malaki ang chance na ako ang talo sa huli ay ayos lang sa akin. Alam ko na hindi lahat ng kabit ay kaparehas ng aking dahilan kung bakit pinili kong manatili sa piling ng isang lalaking meron ng asawa. Alam ko rin na mali ang aking ginagawa pero yon ang sinasabi ng puso ko ng time na yon. Tanging si Wena ang pinagsabihan ko ng sitwasyon ko. Galit na galit sa akin si Wena, ang kaibigan ko. Sobrang tanga ko raw dahil naniwala ako sa mga sinabi ni Cairo na hihiwalayan nito si Thea para sa akin. Ruby, alam ko na matalino kang babae. Kaya gamitin mo ng 100% ang utak mo sa pagkakataong ito. Kasi sa tingin ko puro puso mo ang pinapairal mo. Ang galit na sermon ni Wena sa akin. Mahal ko kasi si Cairo. Hindi ko kayang mawala siya. Sa karamdam ko nagagawin niya ang ipinangako niya sa akin, gate ko. Napapakinggan mo ba yung sinasabi mo? Maati mo na may isang bata na masisira ang pamilya ng dahil sa'yo? Nung nalaman mo na may asawa at anak na si Cairo, naniniwala ako na biktima ka. Pero ngayon hindi na ikaw ang biktima. Ang asawa at anak na ni Cairo ang biktima dahil kasama ka na ni Cairo sa panluloko sa kanila. Ruby, hindi ikaw yan. Huwag ka magpalamon ng sobra sa pagmamahal mo sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Ang mahabang pahayag ni Wena. Parang mga kutsilyong isa-isang sumaksak sa dibdib ko ang mga salita ni Wena, Papa Dudut. Masakit pero totoo. Hindi na ako nakapagsalita at umiyak na lamang ako. Kinomfort ako ni Wena pagkatapos. Ganon nga yata kapag totoong kaibigan, i-real talk ka tapos kapag umiyak ka, sila rin ang magpapatahan sa iyo sa pag-iyak. Ang matindi pa ay sinumbong ako ni Wena kay Mama, kaya nakatanggap ako ng mag-asawang sampal mula sa nanay ko. First time yon na sinaktan niya ako ng pisikal. Kahit nahuli niya akong nagyoyose noong high school ako ay pinagsabihan niya lamang ako at hindi sinampal. Pero kahit sinampal ako ni Mama ay dama ko pa rin ang love niya sa akin. Ang weird lang na yung sampal na yon ay talagang gumising sa akin. Alam mo na ang kabit
at ang manloloko mong ama ang sumira sa pamilya natin. Huwag mong gawin sa ibang pamilya ang bagay na yun, Ruby. Titigilan mo ang tarantadong Cairo na yon o ako ang kakaladkad sa iyo sa harapan ng asawa niya para sabihin na ikaw ang kabit ng mister niya? Mamili ka sa dalawa. Mahinahon na sabi ni mama sa akin pero ibang takot ang ibinigay noon sa akin. Sa takot ko sa pangalawang opsyon na ibinigay ni mama ay agad akong nakipagkita kay Cairo. Inaya ko siya sa bahay, sa harapan ni mama ay nakipaghiwalay na ako sa kanya. Lumuhod si Cairo sa harapan ko at nakiusap. Hindi mo ba talaga kayang maghintay na ayusin ko ang sa atin? Tanong ni Cairo sa akin. Hindi aayusin kundi itatama. Itatama ko ang sa atin, Cairo. At magiging tama lamang kapag nakipaghiwalay na ako sa iyo. Kung meron mang dapat kang ayusin ay ang pamilya mo at ang sarili mo. Nakita ko sa Facebook sina Thea at ang anak mo. Napakaganda ng pamilyang meron ka. Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang sumira nun. Cairo, at kung gusto mo talagang sirain ang pamilya mo, sorry pero hindi na ako papayag na maging accomplice mo. Ang matapang kong pahayag kay Cairo. Walang nagawa si Cairo kundi ang umalis at tanggapin na wala na kami. Tapos na ako sa pagiging kabit niya. Masakit man dahil sa mahal ko si Cairo ay alam ko na yon ang tama kong gawin. Doon ko napatunayan na walang babaeng magiging kabit kung walang babaeng papayag na maging kabit. After ng paghihiwalay namin ni Cairo ay ipinagdasal ko sa Diyos na sana ay gabayan niya si Cairo at paglinawin niya ang isip nito. Kung meron man silang problema ni Thea kaya nagawa niyang tumingin sa iba, sana ay maayos pa nila yon. Matagal din bago ko nasabing nakamove on ako kay Cairo, Papa Dudut. Halos 3 taon akong single dahil nagkaroon ako ng takot na baka bumagsak ulit sa lalaking may asawa o girlfriend. Ayoko nang maging kabit at ayoko nang maging weekend girl lang. Ayoko nang lalaking magbibigay lang ng oras sa akin kapag convenient sa kanya. Nakita ko na ang totoong halaga ko. Nag-pay off naman ang pakikipaghiwalay ko kay Cairo after so many years dahil natagpuan ko rin ang lalaking mamahalin ako nang walang kahati at hindi ako gagawing mistress. Sa gitna talaga ng pandemic ko siya nakilala. Dating app lang ang ginawa ko. Bored dahil lockdown at naka-jackpot ako na isang British guy na may business dito sa Pilipinas ang nakamatch ko. I learned my lesson na, Papa Dudut. Siniguro ko talaga na wala siyang asawa at girlfriend kahit boyfriend pa. 100% na single itong British guy. Alam ko na okray din ako ng mga listeners mo, Papa Dudut. Alam ko na sasabihin nila na nag-promise pa ako sa sarili ko na magiging single forever na lang kapag nag-failed yung pangatlo kong relationship. Tapos hindi ko rin pala paninindigan. Hayaan nyo na ako please. Nagmahal lang naman ako. Sabi nga mahirap kapag tumibok ang puso. Wala ka nang magagawa kundi ang sundin mo. Ang importante sa akin ngayon ay masaya na ako sa lalaking kasama ko at alam kong ganoon din siya sa akin. At sana siya na talaga, Papa Dudut. Lubos na nagmamahal, Ruby. Masarap ang umibig at mas masarap kung wala kang tinatapakang tao at sinisirang relasyon. Walang masamang isipin ang pansariling kaligayahan, mga kastorya, pero wala ring masama kung iisipin natin kung ang kaligayahan bang yon ay magiging dahilan ng kalungkutan at kasawian ng isa o mas marami. Nabulag man sa una ay muling nakakita si Ruby. Nadapa man siya ay kaagad din naman siyang tumayo. Huwag tayong makontento sa isang maling pagmamahal at pag-ibig na meron kang kahati. Dapat alam natin ang halaga natin bilang isang tao. At para sa mga other woman at para na rin sa mga other man, hindi pa huli ang lahat para itama ang mali at minsan sa larangan ng pag-ibig, mainam na gumamit din tayo ng utak at hindi puro puso ang ating pinapairal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe din po dun ha. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.